Matapang na nanindigan si senatorial aspirant at TV host Willie Revillame para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng mga isyu at pambabatikos laban sa kanya. Ayon kay Revillame, malaki ang respeto at pagpapahalaga niya kay Duterte dahil sa mga nagawa niya para sa bansa, lalo na sa kampanya kontra droga at pagpapalakas ng infrastruktura. Ipinahayag din ni Revillame na hindi niya kayang baliwalain ang dating Pangulo, lalo na't nakita niya mismo ang pagbabago sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno. Aniya, hindi natin dapat kalimutan ang mga nagawa niya, maging patas tayo sa paghusga at tignan ang buong larawan, hindi lang puro paninira. Idiniin din niya na hindi siya papayag na gamitin ang pangalan ni Duterte sa anumang negatibong paraan nang walang basihan. At bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga nagbabagang balita. Duterte, ano po mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na, na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, namit ko siya. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. O yun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumasos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakahiya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula nun, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Siyempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Saka nung, hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho handa para maging senador o anong position. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. So, hindi naman pagtatanggi yun. Kailangan, handa ako. Kamukha yung wawawin, handa ako Kasi ito yung alam kong trabaho Nung naging drummer ako, handa ako. Nag-ensayo ako mag-drums. Yung tatakbo ka ng isang posisyon sa gobyerno, dapat handa-handa ka, isip mo, puso mo, at walang bahid na gagawa ka ng hindi maganda. Sir, last na, sir, mensahe mo sa mga supporters. Importante hindi lang sa supporters. Kahit hindi sa supporters, bansa natin to Diba? Ang sarap ng mga Pilipino, nagkakaisa, nagmamahalan. Kaya lang, pag nahaluan na ng politika, nag-iiba na kanya-kanyang opinion. Napakasarap ng tayong lahat, umangat na magkakasama. Kahit may alam mo, napakasarap ng feeling na kahit saan ka pumunta, na proud ka sa bansa mo. Proud ka being a Filipino. Sana may awa ang Panginoon Diyos sa atin na maging maayos na lahat. Magkaayos-ayos na, walang puot na galit, di ba? Walang galit, walang negative sa buhay. Ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao. Sa akin yun. So, importante pagdasal natin na lahat na ayos na. Pag may hatred ka sa puso mo, hindi ka angat. Pag may galit ka, lagi kang galit. Dapat meron ka maganda sa puso mo na forgiveness at pagmamahal sa ating mga kababayan. Salamat. Ayan. Itong SC Orders House Senate Executive Secretary, House Senate and Executive Secretary to comment on the petition. So, ibig sabihin, yung House, yung Senate, at yung Executive Secretary, pinapakomento na ng Supreme Court doon sa naging petition na ginawa about doon sa GAA, yung final ho nila Rodriguez at saka nila Ungab. Nagigets ninyo, biglang lumabas ito. So, they know, magiging trending ito. It will continue. At makakasira ito sa kanilang pagtakbo. Mantakin mo, this is the most corrupt budget in the entire history of the Philippines. Most corrupt. Masisira sila dito. Alam nila yan. So they need a bigger, more issue na talagang malaki to destroy o to divert mula dito sa budget scandal na ito. Ano pa ba ang pinakamalaking issue? Diba? Ano pa ba ang pinakamalaking issue? Walang iba kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte. That's why hinabol po nila ito. Yun ho ang siste dyan. Kaya ho nila ito hinabol the last day. Ngayon, tingnan ninyo, di ba?
yung mga media, lahat ng focus ng media, wala na sa budget scandal na andi dito na sa impeachment ni VP Sara Duterte. Now, are you saying hindi sila natatakot sa mga followers ni VP Sara Duterte? No. Kaya lang mas masusuplak sa kanila yung budget. Yung issue sa budget kasi nga pinasok na ho ng Supreme Court ito, di ba? Malaking issue ito kaya kailangan ho nilang ma-divert ng mabilisan. At ito na yung impeachment. Yan ho ang isa sa dahilan kung bakit nila hinabol ho ito. At ano po ang nangyari? Ang balita natin, actually nabalitaan ko din ito sa isang tao. Tapos nung napakinggan ko si Atty. Trixie, na-confirm. As in P. Dan Fernandez, nakakahawa ka talaga. Hindi, na-confirm po na ito pala ang talaga nangyari. Napag-alaman ko kasi through, basta di ko na sasabihin kung sino, na nagkaroon ng konting alitan between Marcos and Romualdez tungkol dito sa impeachment. Ayaw talaga ni Marcos na ma-impeach si VP Sara Duterte kasi takot ho siya sa magiging backlash ho nito. Ibig sabihin yung epekto. Alam naman nila yun. Kasi tandaan ninyo, nanligaw sila kay VP Sara Duterte noon. Alam nila yung impact ng mga Duterte kaya sila nanalo. Hindi ho nila hindi ho nila maitatanggi yun kasi po, alam nila si Senator Amy, inamin na niya eh. Inamin niya na talagang niligawan niya si VP Sara Duterte para manalo ang kanyang kapatid. So they know, Visayas and Mindanao, it's the Duterte. Sarado na yan. Dito sa NCR, hati. Pero the entire Mindanao and Visayas, Duterte yan. Takot sila ho. Takot ho si Marcos na galawin ang mga etong si Duterte, si VP Sara Duterte. Pero, iba ho kasi ang plano nung kanyang sakim na pinsan. Oo. Kailangan matanggal at ma-impeach si VP Sara Duterte kasi pag na-impeach po siya, hindi na siya makakatakbo sa 2028 at sa tingin niya may pag-asa siyang maging presidente. That's the reality. Akala niya may pag-asa siya pag hindi na wala na si VP Sara Duterte. Hindi niya alam ang dami pang pwede tumakbong presidente dyan na mas sikat kaysa sa kanya o mas pwedeng iboto kaysa sa kanya. Kasi sa kanya, diring-diri ang taong bayan. Mantakin mo, ang dami na niyang vlogger, wala pa rin nangyayari sa kanya. Di ba? Mukha kasi yung ano eh. Namo. Yun ang katotohanan eh. O, di ba? So, siya naman talagang atat na atat at syempre, dahil nga po na may kaguluhan at may skandal sa budget, kailangan niyang ma-divert yung usapan. Kaya niya hinabol etong issue ng impeachment. Tandaan natin ayaw ni Marcos, hindi because concerned siya kay VP Sara Duterte. Ayaw daw ni Marcos dahil sa natatakot sa backlash na mangyayari. Narinig ko yan. Kaya nga napaisip ako, bakit yung anak niya ganon ang nangyari? Bakit pumirma kung ayaw pala? Okay? Kasi nga daw, ang balita, hindi daw mapigilan ni Marcos itong pinsan niya. And because of that, they just go with the flow. Wala na siya magawa eh. Kasi yung pinsan niya talaga bida-bida. Parang si Jollibee, kita mo na itsura, di ba? Totoo, bida-bida ho talaga. Talagang hindi ho magpapapigil. Parang presidente dating. Yan ang una ko narinig. Kaya nga hindi po ako nagpansinin ninyo, hindi po ako masyadong nag-vlog nito mga nakaraang araw dahil inoobserbahan ko yung mga naririnig kong balita eh. Basta sa mga palipaligid, daming tumatawag sa akin tungkol dyan eh. Kinikwento sa akin, chinichika sa akin. Ito sabi ko, ganun pala yun. Hanggang nag-observe ako, hanggang kanina, napanood ko yung ni Atty. Trixie, pareho din. Pareho din po pala kami ng info na natanggap. Ganun din, Pakinggan natin itong yung behind story nung kung anong nangyari pakinggan si Atty. Trixie po ito. Chika na nanggaling sa At saka ito ay sa akin, sa tingin ko talagang very credible. Kaya ako sa inyo, follow niyo si Atty. Trixie Luminous ang kanyang well, yun ang hanash, pero yun ang pagkaintindi ko is that the president was not asking Speaker Martin to not continue the hindi niya pinipigilan si House Speaker Martin Romualdez sa impeachment out of concern for Vice President Inday. Ngunit natatakot siya dun sa backlash. Ulitin ko ang dami kasing natatakot siya sa backlash? Akala ko backlash! Ang dinig ko kasi natatakot siya sa bakla eh. Sorry naman. Sorry. Backlash pala, backlash. Kasi it sounds like bakla, it sounds like baklush. Backlash, okay. Ninilinaw ko lang, Atty. Trixie. Baka mamaya may mga, alam mo na, yung iba dyan kulang sa linis ng tenga. Bakit kaya natatakot si Pangulong Marcos sa bakla?
Mahirap na, kaya linawin natin. Sabi sa inyo, kunwari lang yun. Kung kunwari, edi sana pinublico niya. Ang tingin ko dito is totoo yun. Binipigilan niya kasi alam niya kung Na? anong pwedeng mangyari at sasabog ang galit ng mga tao sa Yun, kanya. totoo Kasi yun. no matter what he does, Ah. kahit sabihin pa natin na totoo nga, pinigilan nga niya, he didn't try hard enough. Pwede naman niyang i-split yung house eh. Kung kaya niya. Pwede naman niyang sabihin dun sa mga kakampi niya sa house na, I'm expecting you to vote according to dun sa press release ko. Sinabi ko na, huwag niyong i-ano si Inday kasi may mangyayari pa. Yun dali, nagbaba siya ng comments kasi live po ito eh. Live But niya no, yan. unang-una pang pumirma doon sa nakatanggap kami ng listahan ng mga pumirma doon sa house at unang-una pa, pasimuno pa, si Ferdinand Sandro Marcos. Naku, si Ferdinand. So, malamang ang nangyari dyan is that yun, Ay, anong nangyari doon? Sorry. Ayun. Okay, so yun daw ang nangyari. At eventually, sinakyan na lang daw po ng ni Marcos dahil hindi niya na mapigilan itong pinsan niya. Yun daw ang kwento. At yun din naman ang kwento natanggap natin. Kaya nga sabi ko, mukhang merong tama. May tama ho din yung dadinig natin. At kasi ganyan-ganyan din ho ang kwento eh. Medyo nagkaroon daw ng, hindi naman alitan, argument, ika nga, yung magpinsan. And hindi nga lang napigilan daw ni Marcos si Romualdez na ituloy ito. At dahil nga doon sa issue ng budget scandal. Sa madaling salita ho mga kababayan, si Romualdez, he is trying to save his ass. Kasi nga, ang ginawa ho ng Malacanang, naghugas kamay na ho sila eh. Hindi kami yan. Wala kaming kasalanan dyan. Di ba naghugas kamay sila? Basta kami, ang nakita namin, hindi blanco. Yun ang doon. Which is totoo naman, hindi blanco. Ligtas sila. Pero the mere fact that there is really a blank doon sa budget, sino ngayon na mananagot? Ang mananagot dyan, ang Kamara talaga at ang kanilang pinuno. Di ba? Yan po ang direksyon na nangyayari. Para mapigilan yan, eto, budget. Ito ho ang budget tuloy. Ito hong impeachment. Kaya ho, sumiksik ho yung impeachment na yan. Yan po talaga ang nangyari. At yan din po ang kinonfirm ng itong sila Ungab. Ito, pakinggan natin to. Wala pa po. Ay, sorry, chotomate. Inimpeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Alamin ang buong detalye sa report ni MJ Mandihar. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? I object, Your Honor. Chair, there is none. Di pala ako sali. Motion is approved. The Secretary General is so directed. Tuluyan ang inapurbahan ng Kamara ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 205 kongresista Tuwan-tuwa pa itong si Ngiwi, Oy, Ngiwi! Tumabi ka nga dyan. Ayusin mo nga yung book mo, nakakairita para ka hindi congressman. Rapper ka ba? Tuloy. boto pabor sa impeachment ng bise. Higit sa 103 boto na kinakailangan upang agad na madala sa Senado ang Articles of Impeachment. Dahil dyan, hindi na ito idadaan sa committee level para suriin kung may sapat na basihan ng reklamo. Naku. Ayon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, Ano? ang mga sumusunod na opisyal ay maaring ma-impeach. Ngayong na-shortcut ang proseso, nasa Senado na ang bola para magsagawa ng impeachment trial katulad ng isang korte. Naku. Ang mga senador ang tatayo o magsisilbing hukom, habang ang House of Representatives ang magsisilbing prosecutor. Naku. Ang akusado ay may karapatang magdepensa laban sa mga paratang. Para makonvict at mapatalisik sa pwesto ang isang opisyal, kailangan ng 2/3 ng mga senador o hindi bababa sa 16 sa 24 na senador. Kung hindi ito umabot sa kinakailangang boto, ang opisyal ay mananatili sa pwesto. Tinawag naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isang diversionary tactic ang impeachment. Yun. Saad niya, nais lamang ng administrasyon na pagtakpan ang kontrobersyal na issue sa 2025 BICAM report. Para naman kay Congressman Paulo Pulong Duterte, kapatid ni VP Sara, ang impeachment ay isang desperado at politically motivated na hakbang. Correct. Binalaan din ni Kong Pulong administrasyon. Anya, asahan na matinding pagtutol ng publiko. Naku po, patay kayo Nagtiyak dyan. din ng kongresistang Duterte na hindi magtatagumpay ang administrasyon sa paninira sa kanyang nakababatang kapatid. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na listahan ng Kamara sa 205 kongresistang pumabor sa impeachment laban sa Vice-Presidente. Yan yung kanina, pero lumabas na ho yan. Ito yung yung mag-prosecute to kay BP Sara Duterte. Pantambira. Si Akop. Hayop. No comment. Samantala, nagtalaga Si naman Joel Chu. Gago!
House prosecutors nahaharap sa paglilitis Dapat sinama nyo na si Abante, isa pa yung wala sa hulog. kay VP Sara. Karamihan sa kanila ay miyembro ng House Quadcom na nauna nag-imbestiga sa issue Si ng Isabel Zamor. Sus! Agoy talaga naman, ha? Talay. Potential at Intelligence Funds. Eto pakinggan po natin itong paliwanag ni Attorney Trixie uli about the impeachment. Wala pa po tayong kasiguruhan tungkol doon. Ngunit ang hinahabol nila dito ay na-impeach na nga si VP Inday. Impeach na nga. ED. Ngayon, papaliwanan niya bakit. Alala ko lang po sa inyo, ang impeachment po yung charge. Okay? Hindi impeachment ang tawag doon sa pagtanggal. Tanggal. Oo. Hindi ang tawag dun sa pagtanggal ay impeach. Okay? Yun po ay tanggal. Okay? Remove from the office. Okay? Yun po ang tawag dun. Yung impeach, i-impeach. Pag sinabi mong with ED, tapos na. Yun ho yung charge. So pag sinabi mong na-impeach na siya ng Kamara, na-charge na siya ng Kamara, kaya haharap na sa korte. Nagigets ninyo? Sino ho yung korte? Senado. Okay? Although may confusion lang kasi nga, ang tawag din po doon sa Senado is impeachment trial. Okay? Pero technically and legally, ang tawag pag naipasa na mula sa Kamara at naipasa na ho sa Senado, ang tawag ho doon impeach na. Yung nagmamagaling, na mag-research naman din kasi minsan, tapos mambabara ka pa. Hindi ka na nga nag-research, mambabara ka pa. Huwag tayong ganun, huwag tayong nagmamagaling kung hindi ho natin alam talaga. Pero ang term na impeachment, yun po ang pag-charge ng Kongreso doon sa opisyales para siya po ay ma-hold for trial doon sa Senado. Dito sa Pilipinas, ang tawag nila doon sa trial sa Senado ay impeachment trial or impeachment court. Pero sa totoo lang, mali yun. Kasi yung impeachment nga is really what happens in Congress. So, actually, sinasabi nga niya, hindi nga dapat tawaging impeachment trial yan. Kasi the impeachment ay nangyari sa Congress. When you say impeach, is na-charge na po siya ng parang kaso. Which is na-charge na po si VP Sara Duterte na siya po ay dapat daw matanggal according sa Kamara. So, dinala na sa Senado. So, impeach na with ED. Okay? Ang batas po kasi natin, saktong-sakto halos doon sa procedure na ginagawa sa Estados Unidos. Dahil yung mga earlier, yung proto-constitutions natin, yung 1935 Constitution, and to some extent, itong 1987 Constitution, marami pang mga provision dito at pamamaraan na hinango or kinopya natin. O yung iba, in almost word for word, yung mga nasa Bill of Rights natin. Galing sa US Constitution yan. Kaya kung ulitin ko po, impeach na po si VP Inday. Kasi impeach na po, okay? With ED, impeach na po si VP Inday. Charge na siya ng Kongreso. Yan. Okay, nililinaw lang po natin para pag tayo nagsalita din pag sa social media, mas maganda mayroon tayong sapat na kaalaman. Okay, impeach na po si VP Sara Duterte. Okay? So, ituloy natin ito. Maganda ho itong istorya na ito na paliwanag naman po na mismo kahit media ang ginagamit din po ay impeach na. Okay? Ito. Matapos itenga ng halos 2 buwan, biglang inarangkada ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero marami pong konsiderasyon sa issue ng timing. Tandaan na ang impeachment ay bahagi lamang po ng isang mahabang proseso. Ang ginawa ng Kongreso nitong Miyerkules ay ang mismong impeachment. Pero hindi pa po ito yung conviction. Two-step process po kasi yan. Ang impeachment na ginawa ng Kongreso ay parang pagsasakdal o yung pagsasampa ng kaso ng isang piskal sa korte matapos manapan po ng probable cause. Ang susunod ay ang impeachment trial na nagigets nyo, itinerno din ito doon sa trial. Anong ibig sabihin? Halimbawa, alam ko din ito kasi meron din tayong demanda. So, magkakaso yung isang tao, tapos dadalin sa piskal. Pag nadala sa piskal, pagdidesisyonan ngayon ng piskal, yung bang kanyang may probable cause. Pag may probable cause sa tingin ng piskal, okay, ngayon, dadali niya, i-charge na niya doon sa korte. So, na-charge ka na. Kaya nga doon na lumalabas yung warrant na kung ito ay tapos doon na nangyari kung may bail o hindi, di ba? Pero chinarge ka na ngayon, but you are not convicted. That charge na ginawa ng piskal para sa korte, ganun din daw pagdating sa proseso ng impeachment. Okay, the entire kasi ang nangyari, ginamit lang yung word na impeachment sa entire process. Pero ang talagang diyan, impeach na siya sa Kamara. Chinarge na siya ng Kamara. Para po mahatulang guilty, kailangan po ng 2/3 vote ng Senado o 16 na boto ng mga senador. Ano pong ibig sabihin nito?
Tingnan po ninyo ang timing. Sa kalendaryo ng 19th Congress, magre-recess na dapat ang Kongreso sa Pebrero 8, Sabado. Ang hindi naman kasi pumapasok ang Kongreso kapag Biyernes. Ang balik ng sesyon ay June 2. Grabe, no? Mantakin mo. Swerte mo, biglang congressman ka, no? Yung mga Pilipino, pumapasok sila. Yung mga trabahante sa gobyerno, Monday to Friday. Ang mga congressman, Monday to Thursday lang. Bakit to? Ginawa nilang batas yan. So, 3 araw ang kanilang pahinga. Banat ba hindi naman pahinga yun? Pupunta daw sila doon sa kanilang constituent. Gago! Sinong constituent? Yung mga scholar nila? Sa KTV? Yun ba yun? Gago! Halos isang buwan matapos ang 2025 elections ng Mayo. So, 8 session days lang po yan bago matapos ang 19th Congress. Naku. June 2 hanggang June 12. Ito pa, simula na po ang kampanya para sa national positions ng Oo. February 11, Monday. Para po sa local positions naman, simula yan ng March 28. Ang tanong, abay kailan pa gagawin ang Senate impeachment trial? Yun lang. Maiging tignan natin ang nangyari sa corona impeachment noong taong 2020. Ayan, pansinin nyo yung term na ginamit. December, December, impeach by House with ED. Okay? Pero kailan yung trial? January pa. So, ang tawag pa rin doon, impeach na by House. Ang linaw, okay? Nanggigigil kasi ako dun sa, nagmamagaling sa Facebook ko eh. Magmamagaling ka na lang, hindi ka pa nag-Google. Libre naman, kung gusto mo, i-chat GPT mo pa. O gusto mo yung deep throat tuloy. Sorry. Mali! Huwag na nga natin yung banggitin na ko dyan sa deep na yan eh. O yan na lang, ito na lang pong chat GPT, di ba? Yan po, ha? O nakita nyo, di ba? December, impeach by the House. O ayan, impeach with ED. O. Si dating Chief Justice Renato Corona in-impeach ng Kongreso noong December 12, 2011. Ang mismong trial ng Senado nagsimula lamang noong January 16 at tumagal po ito hanggang May 28, 2012. Tandaan na hindi po election year ang 2012 at si Corona ay hindi kasing kontrobersyal ng mga Duterte. Pero sa lagay na yan, tumagal pa rin ng 4 na buwan ang impeachment trial ni Corona bago po siya makonvict sa botong 20 versus 3. Kaya't ang tanong, hindi kaya mas matagal at mas masalimuot ang magiging impeachment trial ni Sara Duterte? Ang isa pa pong tanong, Nagigets ninyo? Mas matagal. At alam nilang hindi naaabot. Alam nilang last day na. Why would they do it? Di ba? Why would you do it na alam mong hindi naman na pakikinggan yan? It will take time. Dito nga 3 months di ba? Mantakin mo, sabi nga ni Ed Lingaw, paano pa kaya si BP Sara na mas alam naman mas kontrobersyal, mas matagal pa yan? Bakit nila? At napakadelikado. Kasi maaari hong magalit ang iglesia doon sa mga pumirma. Pero why would they take that risk? It should be a bigger and greater reason. And I think that reason is because of the budget scandal. Kaya nga may mga kabali-balita na napuwersa lang sa pamamagitan ng ayuda etong mga congressman. Marami daw na congressman, even if company ni speaker, ayaw pumirma kasi nga natatakot nga sa hagupit ng Iglesia ni Cristo at ng Taong Bayan. Takot sila. Alam nila malakas ang hatak pa rin ni BP Sara Duterte. Bakit po nila tinuloy? Dahil nga gustong salbahin daw ni di umano, allegedly, ni Romualdez yung kapalpakan nila sa budget scandal. Para mawala doon ng atensyon, kailangan ng isang bonggang-bonggang issue. Hindi pa pwedeng issue lang EJK na naman, ICC na naman, o di kaya yung kay Bantag, o kaya yung kay Kong Tebes. Hindi na nila matatakpan niya ng ganyan. Kailangan nilang matinding malupit na issue. Ano yun? Impeachment ni BP Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga ibang congressman ayaw pumirma, pero dahil alam mo na, ayuda, malupit na ayuda. Akala ninyo tumatanggap lang ng ayuda kayo kayong mga maralita. Hindi, pati ho mga congressman. Alam nyo kung bakit? Ang kwento-kwento dyan, kasi pagdating sa mga survey, yung mga nakita sa Quadcom, yung mga nakita sa Tricom, at saka yung nakita dun sa committee ni Chua, bumagsak sa survey. So kailangan talaga nila ng budget. Sobrang bumagsak daw sa survey. May bali ako, alam ko may bali, lalo na sa Maynila. Naku po, maniwala kayo sa akin. Kakain ng yung mga congressman dyan na tumatakbo ngayon. Wala, talo daw talaga. Kaya siguro,
kailangan na nilang kumapit sa patalim. Ano ho yung patalim na yun? Maaaring pension? Pension? Hindi. Maaaring retirement plan? O sige na, okay na matalo basta may retirement plan kami. Para mo naman sinabing matanda, banat ba? Wala akong binabanggit, namo. Gago! Okay, para daw ayun na, ito na. Kaya daw pumayag na rin yung mga kongresista kasi nga po, very convincing daw si Speaker Romualdez. Kaya meron akong kahilingan mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Ito, seryoso na ho ito. Huwag ho tayong bibitaw dun sa budget scandal. Ito ay distraction. Okay? Ito ay distraction. Nothing will happen with this impeachment. Nag-adjourn na po ang Senate. Nag-adjourn na eh. Period na. It will never happen at this time. Two things that we need to do from now on until to this coming election. One, okay? Number one na kailangan natin gawin, tutukan natin ang budget scandal. Kasi gumagalaw yan. Gumagalaw, bakit kanyo? Gumagalaw justisya, gumalaw ang Supreme Court, humingi ng paliwanag dun sa mga inireklamo. So, gumalaw po. Sa tutukan natin yan, huwag natin bibitawan yung budget scandal na yan. Kasi legally, dyan sila makukulong, dyan talaga sila mapapahamak, dyan sila matatanggal sa posisyon. Budget scandal. Second, okay? Second, nasa kapangyarihan na ng Senado ang future ni VP Sara Duterte. Kailangan maipanalo natin ang lahat ng PDP at yung mga kaalyado. So mga kababayan,